madali ang makinig. Pakinggan po muna natin ang awit. Parang may bubuyog. Yung walang hanggang sasamba. Ay manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat sa mga oras po ito, aming Ama, patuloy po kami lumalapit. Patuloy po kami sumasamba sa iyo. Habang kami ay nabubuhay, mananatili po kami sasamba at maglilingkod sa iyo, aming Ama. Kaya ano po na sa mga oras na ito ay ialay po namin sa iyo ang aming buhay. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at isipan at itimo mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita. Hayaan mo lamang aming Diyos na sa patuloy na pag-aaral namin ng iyong mga salita, ang pagkilos at galaw ng Santong Espiritu mo ang siyang patuloy namin maranasan sa mga oras na ito. Lumagay po kayo sa aming kalagitnaan. Hayaan mo na ang kapangyarihan mo, ang presensya mo, ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka po namin, aming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus na po aming samot dalangin. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat at muli po na naman tayo ay narito Sunday. Tatalakayin po natin muli ay ang patungkol po sa kababaihan na po o women. At ang tatalakayin po natin at ang ating po pag-aaralan o pag-uusapan sa umagang ito ay ang patungkol po sa buhay ni Ruth. Sino pong nakakakilala sa buhay ni Ruth? Si Ruth po. So, ang matapat na pag-ibig ni Ruth, yun po ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa hapon ito. Ang matapat na pag-ibig ni Ruth na ito po ay ating matatagpuan sa aklat po ni Ruth, chapter 1, verse 16 hanggang 17. Ang sabi po nito, Ruth, chapter 1, verse 16 to 17, but Ruth said, "Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you." Ayan po. Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyong ako'y sumama sa inyo, saan man kayo pumaroon. Doon ako paroroon.
Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan ang magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol kung tulutan kong magkalayo tayo. Maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Matindi po yung pangangatwiran ni Ruth. Ano po? At kung titinan po natin ang banal na kasulatan sa Old Testament, from Old Testament to New Testament, ay dalawang babae lamang po ang may libro na nakasulat sa Biblia. Ito po, ang una ay si Ruth at ang pangalawa ay si Esther. Si Esther po ay ginamit ng Diyos para sa kaligtasan po ng buong bayang Israel, buong bansang Israel. Sapagkat siya nga po ay naging isang reyna. At ipinakikita doon na in general po ang ginawa ni Reyna Esther, ni Esther po. Sapagkat hindi lamang ang sarili niyang sambahayan ang iniligtas, kundi maging buong bansa buong lahi ng mga Israelita. Hindi lamang ang sarili niyang sambahayan, excuse po. Hindi lamang ang sarili niyang sambahayan, kundi buong bansa, buong lahi ng mga Israelita ay ginamit ng Diyos si Esther upang ito ay iligtas. At iba naman po ang kasaysayan ni Ruth, sapagkat si Ruth po ay hindi ho siya Israelites. Ang usapin po patungkol naman kay Ruth ay pampamilya. At bukod sa pampamilya, pang ibang lahi naman ho siya, sapagkat si Ruth ay isang Moabita. At pinakikita dito sa istorya na to, sa kasaysayan na to, yung tunay na pag-ibig, wagas na pag-ibig ng isang manugang para sa kanyang biyanan. Nakuha niyo po. Kasi sa bansa natin, kalimitan, kaya nag-aaway ang mag-asawa, hindi magkasundo ang magbiyanan. Hindi nagkakasundo ang magbiyan ng babae, hindi nagkakasundo ang magbiyan ng lalaki. So kaya nagkakagulo ang mag-asawa at humahantong sa paghihiwalayan. Subalit kakaiba ang istorya ni Ruth na ipinakikita po dito. At kung titingnan po natin at kung babasahin po natin, ang buong book o kasaysayan ng Ruth, mula chapter 1 hanggang chapter 4, makikita po natin na ang pinaka-konteksto po nito ay itong ating pag-uusapan sa umaga ito. Tingnan po natin kung gaano katapat ang pag-ibig ni Ruth. At tingnan po natin, mababasa po natin dito sa aklat na ito, sa kasaysayan na to, kung papaano inaruga ng isang manugang ang kanyang biyanan. Sapagkat ng mga panahon na yon, ang sabing ganon ay merong mag-asawa na meron pong dalawang anak. Ang lalaki ay si Elimelech at ang babae ay si Noemi. Si Noemi po ay merong dalawang anak na lalaki. At ito po ay si Mahalon at si Kilion. Natandaan eh. Si Mahalon po at saka si Kilion. Yung dalawang anak po ni Elimelech at ni Noemi. At si Noemi po at si Elimelech ay kapwa po Israelites o Israelita po ito. Subalit ang dalawa po nilang anak ay nakapag-asawa ng hindi ho Israelite. Ang napangasawa po ay mga Moabita. Ibig sabihin, ibang lahi po. At hindi po lahi ng mga Israelita. So, ng mga time na yon ay nagkaroon po ng tagutom sa bayan ng Jerusalem, sa Bethlehem, Juda, ay nagkaroon ng tagutom. Kaya ang ginawa po nitong
Moab, sa bayan ng Moab, at doon po sila nanirahan. Hanggang sa dumating yung panahon na namatay po si Elimelech, ang asawa nitong Noemi. At nung mamatay po si Elimelech, ay simunod naman namatay ang dalawang anak. So, yung dalawang anak ay meron pong dalawang balon. So, yung dalawang babae ay magkakapisan at ang kanilang biyanang babae. So, sila na lamang ang natira. Kaya nga, sabing gano'n ang banal na kasulatan, kung titingnan natin at pag-aaralan po natin mabuti, kung babasahin po natin ang kasaysayan, ay naulila si Noemi sa kanyang mga anak at asawa, sapagkat ito nga po ay namatay. So wala na siyang kapamilya, maliban na lamang po sa kanyang lahi na nasa Huda, sa Bethlehem, Huda. At ang naiwan na lamang sa kanya ay ang dalawa po niyang manugang. Yun nga po, si Oprah at saka si Ruth. So naging malungkot ang buhay ni Noemi. Naging malungkot at naging napuno po siya ng kalungkutan at kapighatian sa kanyang puso. Na ang nasa puso niya ay puro kabiguan na lamang. At dumating yung time na ang Moab, ang bayan ng Moab ay nagkaroon ng muli ng tagutom. Tingnan po natin yung galaw ng Diyos dito. Noong time na nagkaroon ng tagutom at nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan na pinagmulan ay naging masagana. Naging masagana ang ani. Kaya nagdesisyon si Noemi na muling bumalik sa bayan ng Huda, sa Bethlehem. At nang pagbalik po niya sa bayan ng Huda, bago siya bumalik, ay kinausap niya ang dalawa niyang manugang. So nagpaalaman sila at ang sinabi nitong Noemi ay kinakailangan bumalik na lamang kayo sa sarili ninyong pamilya, sa sarili ninyong bayan, sa sarili ninyong Diyos, sapagkat sila ay may sariling Diyos-Diyosan na tinatawag. So nais ni Noemi na iwanan na lamang siya ng kanyang mga manugang, sapagkat ang sabi nga niya sa banal na kasulatan ay kahit ngayong gabi ay mag-asawa ako, hindi nyo pa rin, kahit ngayong gabi ay mag-asawa ako at magkaanak ako, subalit hindi nyo pa rin ito maaantay, sapagkat meron nga pong tradisyon, meron nga po silang kinaugalian na kapag yung asawang lalaki ay naiwan ang kanyang asawang babae at hindi nagkaanak, kung ilan po yung kapatid noon, halimbawa may isang kapatid na sumunod sa kanya, kinakailangan yung kapatid ay mapapangasawa nung nabalo at upang magkaanak. So hanggat hindi sila nagkakaanak o hindi nabibigyan ng anak, ay magpapatuloy po yung ganong tradisyon. Subalit ang sabing ganon ni Noemi ay matanda na ako, hindi nyo na maaantay. Idadalangin ko na lamang kay Yahweh na naway makatagpo kayong muli at pagkalooban kayong muli ni Yahweh ng inyong mga papangasawa at magkaroon kayo ng sarili ninyong pamilya. Subalit ano pong ginawa ni Oprah? Ang ginawa po ni Oprah ay humalik sa kanyang biyanan at tuluyan po niyang iniwan ang kanyang biyanan at ang kanyang bigas. Itong matinding paninindigan po ni Noemi, ano po, na yun po yung nais natin, yun po yung aking ibabahagi sa inyo, sapagkat isang pamamaalam na tigib ng kalungkutan, tigib ng sakit ng ating mga kalooban. Subalit ilan kaya sa mga manugang dito sa sanlibutan ang ganitong uri ng pangangatwiran para sa kanilang biyanan? Nakukuha niyo po. So, ang aklat po ng Ruth, ang sabing ganon, ang aklat ng Ruth ay sinulat upang ilarawan kung paano sa pamamagitan ng kusang loob na pag-ibig at makatuwirang pagtupad sa kautusan ng Diyos. Kusang loob po, ito ang dahilan kaya po nasulat ang aklat na ito, sapagkat ito ay naging tunay at buod na kasaysayan ng isang babae. Dalawang babae po, ano po,
So, ito'y isang kababaihan na magbibigay ng aral sa buhay ng bawat isa sa atin. Na hindi lamang hindi lamang para sa kababaihan mo, kundi maging sa mga kalalakihan din naman. Sapagkat ito ay biyanan na meron pong manugang na puno tapat na pagmamahal. At ang pangalawa, sabi pong ganon, ang isang huwaran at tapat na kabataang babaeng Moabita ay naging ninuno ni Haring David ng Israel. Can you imagine that na isang Moabita pero naging hari ay naging ninuno ni Haring David? So meron po siyang kasaysayan na ginamit siya ng Diyos upang ipakita ng Diyos na hindi lamang sa bansang Israel ang kaligtasan, kundi maging sa bawat isang mananampalataya ay meron po, nakaalay po ang kaligtasan mula pa lamang sa matandang tipan. Pangatlo po, upang mapangalagaan ang isang kahangahangang salaysay tungkol sa isang makadiyos na mag-anak na ang katapatan sa gitna ng kahirapan. So yun yung dahilan kung bakit ang Ruth ay naisulat, kung bakit naging makasaysayan ang talatang ito, kung bakit naging makasaysayan ang buhay po ng magbiyanang ito. Kasi kung titingnan po natin, kakaibang pag-ibig, kaya nga, tapat yung pag-ibig. So, merong katangian po rito na nais kong iwanan sa inyo. 3 katangian lamang po ito ang nais kong iwanan sa inyo. So, kanina po ang sabing ganon, ito ay pinakikita sa katapatan. Sa kabila ng kahirapan, ay ipinakikita ng Diyos o ipinakikita po sa buhay ng bawat isa sa atin na kahit po tayo ay naghihirap na, maging tapat lamang tayo sa isa't isa. Maging anak ka man, maging manugang ka man, ay maging tapat ka lamang sa iyong biyanan sa gitna ng kahirapan sapagkat ang Diyos ay merong nakalaang biyaya para sa iyo. Kung babaybayin po natin ang aklat po ng Ruth, ay naging mayaman po siya. Pinagpala po siya ng Diyos. Bakit? Ang pag-ibig po niyang inalay sa kanyang biyanan ay hindi ho basta-basta. Uulitin ko po, ano po yung 3 katangiang yon? Una, ito ay naglalarawan ng mga kagalakan at kalungkutan ng isang makadiyos na mag-anak. Kaya nga, di ba, yung kay Esther kanina ay para sa hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa buong bansa. Subalit pagdating naman dito kay Ruth, ito ay isang naglalarawan ng kagalakan at kalungkutan sa isang na makadiyos na mag-anak. Nakukuha niyo po. So, para sa pamilya, para sa isang sambahayan, na malungkot ka man, may kagalakan ka man, malungkot man ang buhay mo, malungkot man ang kahinanatnan ng iyong kinabukasan, manatili lamang tayong tapat sa Diyos at ang Diyos ay may nakalaang biyaya para sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, ipinakita nito na ang plano ng Diyos sa pagliligtas ay kasama ang mga hintil sa panahon ng matandang tipan. So nakuha po natin, sa Old Testament pa lang o sa matandang tipan pa lamang ay pinakita ng Diyos at pinaunawa na sa tao na ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Israelites kundi maging sa lahat ng lahi sa mundong ito. Kaya nga doon pa lamang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung nagkaroon ng chapter 3 verse 16 na for God so loved the world. Kanina tinalakay po ninyo ang kaligtasan. Alam niyo po ba na ang kaligtasan ay 2 uri ang kaligtasan? Siguro nag-iisip kayo, bakit 2 uri ang kaligtasan? Ang kaligtasan po una ay ang kaligtasan spiritual po natin. Yung sinasabing buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, yung ating kaluluwa ang tinutukoy po doon, hindi po yung ating physical na pamumuhay. Pag sinabi pong buhay na walang hanggan, mamatay man ang iyong katawang lupa, maibaon ka man
Subalit meron kang kaluluwang nananatiling buhay. Yun yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Wala nang pagtanda doon. Kung ano ang pag-akyat mo doon sa langit, pagharap mo sa Diyos, mananatili kang ganun. Kung umakyat ka sa langit nang humarap ka sa Diyos nang ikaw ay bata pa, ganun pa rin po yun at walang mababago. Kaya nga walang hanggan eh. So hindi ho mamamatay. Wala na hong kamatayan. Kapag ka ang isang tao ay hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, ang tawag po doon ay walang hanggang kamatayang buhay. Kasi buhay po yung iyong kaluluwa na nagdurusa sa apoy ng impyerno at hindi po yun mamamatay sa loob ng impyerno. Kaya masarap na habang tayo ay nabubuhay pa sa sanlibutan ito, pakanasain natin ang buhay na walang hanggan. At ano po, yun yung kaligtasan spiritual. At yung kaligtasan po dito sa ating physical, nililigtas ka ng Diyos sa sakit at karamdaman. Kagaya ho ngayon, di ho ba? Laganap ang epidemya. Laganap at ang sabi nila ay dumadami pa po ang nagiging positive. Pero tingnan niyo po ang sitwasyon natin. Kahit mahihirap lamang po tayo, kahit tinatawag tayo na isang kahig at isang tuka lamang, subalit merong kalusugan, ipinagkakaloob ang Diyos. Ibig sabihin, isang bagay po ito ng pagliligtas ng Diyos sa iyo. Inililigtas ka ng Diyos sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Inililigtas ka ng Diyos sa anumang disgrasya at kapahamakan. So yun yung part ng kaligtasan. Nakukuha po natin. So yun po yung pampamilya na ipinakikita po ng aklat ng Ruth. Ang aklat po ng Ruth, ang sabing ganon ay pampamilyang pagliligtas kasama ang mga hintil sa panahon ng matandang tipan. Pampamilya po. So kung tutuusin po ay hindi lamang Israelites, ano po? Kaya nga muli dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang mabigyan ng katuparan. Kasi ang Old Testament ay isang sinasabi ng mga propeta po ito. Ang Old Testament at pagdating po sa New Testament ay nagkaroon po ito ng kaganapan. Kaya nga, nung mamatay ang Panginoong Jesucristo, doon na naganap ang sinasabing tunay na kaligtasan para sa buong sanlibutan. Hindi lamang hula, ano po, kundi nagkaroon ng kaganapan. At ang pangalawang karakter po, ang kahirapan ay nagiging pagkakataon ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin, pangkaligtasan. So, meron pong paraan ng Diyos. Muli ko pong uulitin ang ating verses. Ano pong sabi? Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paparoon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan ang magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Matapat na pag-ibig po ang inalay ni Ruth sa kanyang biyanan na si Noemi. Nakuha niyo po? Kaya nga kung titingnan po natin yung katapatan na yun ay bibihira natin matagpuan sa isang manugang. Nakuha niyo po? Ako nagpapasalamat ako sa Diyos, 3 ang manugang ko, pero mga mababait po talaga at tapat po sa akin. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano na, ang mga manugang po ninyo ay talagang tapat po sa inyo. Ando doon po ang pagtatanggol niya sa inyo. Pagka minsan yung anak ninyo ay merong nabibiglang magsalita, sasawayan ang manugang nyo. Nararanasan niyo po yung gano'n? Totoo po yun, nararanasan ko po yun. Ganon katapat yung mga manugang ko na ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya nung mabasa ko po ang aklat ng Ruth na ito, ay nabagbag po ang aking damdamin sa matinding pananampalataya, sa matinding katwiran at matinding pagmamahal ni Ruth sa kanyang biyanan na si Noemi. Kung saan ka pumaroon ay doon ako. Kung ang magiging tao mo'y tao ko rin, ang magiging Diyos mo ay magiging Diyos ko rin.
Ibig sabihin, ipinagpalit talaga ni Ruth yung mga Diyos-Diyosan na kanyang kinagisnan. Ipinagpalit talaga ni Ruth yung mga Diyos-Diyosan na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. At upang sumunod lamang at ipakita lamang ang tunay na pagmamahal niya sa kanyang biyanan. Kaya nga anong sabi? Parusahan ako ng Diyos, ang sabi niya, kung saan ka tumira ay doon din ako titira. Ang iyong bayan ang aking magiging bayan, ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kung talagang totally iniwan niya lahat sa kanyang buhay upang sundan lamang ang kanyang biyanan. At ano pong sabi sa verse 17? Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol. Kung tulutan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Tindi di ba? Ilang tao kaya? Dalawa ang manugang ni Noemi, pero iisa lang ang naging tapat at naging mabuti sa kanya. Yung isa hindi niya ipinagpalit ang sarili ng Diyos-Diyosan. Yung isa hindi niya ipinagpalit ang sarili niyang bayan, ang sarili niyang lahi. Subalit itong si Ruth ay kakaiba sapagkat yung Diyos mismo ng sarili niyang biyanan na si Yahweh ang kanyang sinamahan at ang kanyang sinundan at ang kanyang pinakinggan. Kaya nga ang sabi niya, parusahan ako ng mabigat ni Yahweh kung kayo ay iiwanan ko. So matinding pag-ibig po sa kanyang biyanan na nawa maging hangarin po at makita po ito sa puso ng bawat isang manugang. Hindi lamang sa magiging manugang, kundi maging sa mga anak at sa lahat ng mga kababaihan. At hindi lamang sa maging kababaihan, kundi maging sa lahat ng mga kalalakihan. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang puso. Pero pinakikita lamang dito ang pangangatwiran ng isang babae. Kaya nga ho, kung babaybayin po natin, babasahin po ninyo ang buong aklat ni Ruth, ano po ang nangyari? Napangasawa po si Ruth ng isang mayaman na kamag-anak po ni Noemi. At yung pong si Boaz ang siyang naging napangasawa ni Ruth at kinalinga po sila, yumaman po si Ruth. Anong pong sabi kung mababasa po ninyo doon? Anong katwiran? Nabalitaan ko kung paano ka nagsakripisyo sa iyong biyanan. O nakuha nyo? So ibig sabihin yung pasimula ng pagtatanim mo pala ng kabutihan ay meron yung kapalit. Yun ay ang kasaganaan na nakalaan para sa'yo. Magtiis ka lamang. Magtiyaga ka lamang sa pag-aalaga mo, sa pag-aasikaso mo, sa biyanan mo. Kahit yan ay nakaratay na sa banig ng karamdaman, pagtiyagaan mo yan, ipakita mo ang tunay mong pagmamahal, sapagkat sa darating na panahon, palalayain ka ng Diyos sa kahirapang iyong tinitiis at pagpapalain ka ng Diyos sapagkat may nakalaan ng Diyos para sa iyo na isang magandang buhay. Amen. Para sa Diyos po yun, ituloy nyo. Ituloy nyo. Para sa Diyos po yun. May nakalaan po talaga. Layunin po ng Diyos yan. Napakasarap sa pakiramdam ng isang biyanan na naruroon ang iyong manugang na kinakalinga ka. Ang tindi po ng pangangatwiran na yan. Saan kayo makakatagpo ng isang manugang na ganito ang katwiran? Kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. Doon ako malilibing kung saan ka. Nakakabagbag damdamin po ito. Itong katwiran na ito, kung kaya naman, anong ginawa ng Diyos? Pinagpala po ng Diyos si Ruth. Kaya nga nung bumalik po, kung mababasa po ninyo ang kasaysayan, nung bumalik si Noemi ng mga time na yon, na hindi pa napapangasawa si Ruth ni Boaz, anong nangyari? Nung dumating siya sa Huda, sa Jerusalem, sa Huda,
si Noemi at saka si Ruth. Ano pong sabi? Ito si Noemi. Ang sabi gano'n ni Noemi. Ito ang asawa ni Elimelech kasi ando doon ang mga kamag-anak niya. Pero anong sabi ni Noemi? Huwag niyo na akong tawagin Noemi sapagkat ako'y sawing palad na. Pinagkaitan na daw siya ng Diyos. Nawalan na po siya ng pag-asa. Si Noemi ay nawalan na po ng pag-asa sapagkat ang sabi niya, siya ay sawing palad na dahil namatay na ang kanyang asawa at namatay na rin ang dalawa niyang anak. At ang tanging natitira na lamang sa kanya ay hindi pa niya kadugo, hindi pa niya kalahi. Ito ay ang kanyang manugang lamang. Subalit, anong sabi niya? Tawagin ninyo akong Mira sapagkat ako'y babaeng sawing palad. Ang sakla pala ng pangalang Mira, no? Mara. Ang Mara po ay sawing palad. Ang Noemi ay mapalad o pinagpala. So, ang Mara po pala ay sawing palad. Pero natiyak po ni Noemi yung kanyang pangangatwiran ni Ruth. Kaya ano po ang sabi doon? Kung pauulit-ulitin at pauulit-ulitin po natin ang kasaysayan na ito na nagbibigay ng isang banding at tapat na pag-ibig ng isang manugang para sa kanyang biyanan. Kakaiba po ito. Ako po iisa lang ang manugang kong babae. Dalawa po ang manugang kong lalaki. Kaya salamat po sa Diyos dahil lahat naman ng mga manugang ko, pinagpala po ako ng Diyos sa mga manugang ko, mabubuting tao po. Kahit iba pong lahi. Diba? Iba-iba pong lahi natin. Di ba? Pero pinagpala po ako ng Diyos sa aking mga manugang dahil napakababait po. O iisa lang po yung manugang kong babae, pero wala po talaga akong masabi. Nawa naman maging kagaya din ni Ruth, ano po? Na nakakatuwa. Kung saan kayo malibing ay doon din ako. Kung saan kayo titira ay doon din ako titira. At kung sino magiging Diyos nyo, ang Diyos nyo ang magiging Diyos ko, ang bayan nyo ang magiging bayan ko. Ganun po katindi ang pangangatwiran ni Ruth. Kaya anong nangyari sa kabila ng kahirapan ni Ruth? Nagtiis siya. Isipin mo naman. Para ho siyang halos para siyang nagpapalimos. Pumupunta po siya sa mga bukid. Yung mga manugang po ngayon, hindi nararanasan yun. Samantalang si Ruth, ano po ang ginawa ni Ruth? Yung bawat nag-aani, bawat nagkumukuha ng mga uhay ng trigo, ano pong ginagawa niya? Nakasunod po siya at kapag may nalalaglag, dinadampot niya po ito at iniipon po niya at pagdating ng hapon ay ginigiik niya po yun at nakakakuha siya ng kalahating sako at yung kalahating sako na yun ang siyang binibitbit niya at dinadala niya sa sarili niyang biyanan. At kung may pagtira siyang, may natitira pa siyang pagkain, inuuwi niya sa kanyang biyanan upang pagdating niya ang kanyang biyanan ay may makain. Ganon katindi ang sakripisyo ni Ruth na hindi niya tiningnan yung hirap niya. Samantalang si Oprah, anong ginawa? Nilayasan si Noemi. Nung pagkasabi ni Noemi na bumalik na kayo sa sarili niyong bayan, bumalik na kayo sa sarili niyong pamilya, bumalik na kayo sa sarili niyong Diyos. Anong ginawa po ni Oprah? Humalik sa biyanan at sabay nilayasan ang biyanan. Pero si Noemi ay hindi. Hindi inisip ni Noemi yung hirap at magiging sakripisyo niya para kay Noemi. Hindi po inisip ni Ruth yun. Bagkos ano ang inisip ni Ruth? Hindi kita iiwan dahil nag-iisa ka na lamang. Nagkatagpo po, nagkadugsong ang puso niya. Ang puso ni Noemi at ang puso ni Ruth ay nagkadugsong po ito. Kaya naman, ano ang ginawa ng Diyos? Pinagpala siya dahil sa sobrang pagtitiis po ni Ruth. Ano po, isipin nyo naman, maagang-maaga pagigising siya, pupunta siya sa bukid ni Boaz at doon siya mamumulot ng mga uhay ng mga trigo at sibada upang meron lamang siyang madalang makakain nilang magbiyanan. Pero nag-isip ba si Ruth ng layasan si Noemi? Hindi. Tapagkat nanindigan po si Noemi.
Matindi po ang kanyang pag-ibig at paninindigan. Kaya naman lahat ng nakita ng Diyos, lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyo ay pinalitan ng kasaganaan. Kaya naging mayaman. Hindi lang yon, si Ruth pa ang naging lahi. Kay Ruth nagmula ang lahi po ni Haring David at kay Jesus Christ. Matindi po, di ba? Kung babaybayin po natin ang banal na kasulatan, anong aral meron dito? Maging tapat lamang ang iyong pag-ibig. Maging tapat na kahit tayo ay mga babae, subalit manindigan ka sa kung anong ikabubuti. Panindigan mo yun, iangat mo ang dangal mo bilang ikaw ay isang babae. Iangat mo ang reputasyon mo bilang ikaw ay isang babae. Ipakita mo na ang kayang gawin ng iba ay mas higit na magagawa mo sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Kahit na ang biyanan mo ay nag-uugod-ugod na yan, kahit na hirap ka, tiisin mo, ipakita mo ang pagmamahal mo sapagkat ang biyanan mo ay hindi man kayang magbalik sa iyo, subalit nakatala sa harapan ng Diyos ang lahat ng kabutihang ginagawa mo at ang Diyos ang magsusukli sa iyo ng lahat ng kabutihang ginagawa mo. Yun po tayo bilang mga kababaihan. Tandaan po natin na ang karangalan ay panatilihin po natin sa ating mga buhay. Ang sabi po sa Romans chapter 16 verse 26, dito po ay nagkaroon nga po ng katuparan sa bagong tipan. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Di ba? Si Ruth ay pinakita doon na kahit ibang lahi ka ay ililigtas ka ng Diyos. Si Ruth kahit hindi siya kasama sa pangako ng Diyos pero pinakita po ni Yahweh kung papaano siya pinagpala kahit walang pangako sa kanyang pamilya. Dahil anong naging susi dito ni Ruth kaya siya pinagpala? Katapatan po niya sa kanyang biyanan. Tapat na pag-ibig ang ipinakita lamang ni Ruth sa kanyang biyanan at naakay po ng biyanan ni Ruth si Ruth sa Diyos na kanyang sinasamba. Kaya napakapalad pong magbiyanan na ang manugang mo ay naaakay mo sa pananambahan sapagkat yun ang susi ng pananagumpay sa inyong mga buhay. Yun po ang daan. Yun po ang paraan. Yun po ang pinakamabigat na susi na ibibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi si Noemi naging mabuti sa kanyang manugang. Kaya nga ang manugang din, si Ruth din ay naging mabuti, mas higit na isiniklian ng kabutihan nung manugang ang kanyang biyanan. Kaya ito sa totoo lang, aral po ito sa magbiyanan. Kung titingnan po natin. Kasi karamihan, makikita mo kahit sa Facebook, nag-aaway, nagbabangayan, sariling magbiyanan. Pero ito yung napakaganda. Isang magandang aral po, natatandaan po ng mga manugang. Mga manugang, magsakripisyo po kayo sa inyong mga biyanan. Pero bago magsakripisyo ang manugang, biyanan, ipakita mo muna at ipadama mo muna ang pagmamahal mo sa iyong manugang. Biyanan, ipakita mo muna ang tunay na pagmamalasakit at pag-aaruga mo sa iyong manugang. Hindi mo man kaya itong suklian sa puso mo, sa iyong pag-aalala, concern mo, ay ipakita mo sa iyong mga manugang. At ikaw naman manugang, bigyan mo ng konsiderasyon ang pagmamahal at sakripisyo sa iyo ng iyong biyanan. Ibang klase po ang mundo natin ngayon. May mga biyanan po na naghihirap para sa kanyang mga manugang. May biyanan po na naghihirap para lamang alagaan ang kanyang mga apo at ang kanya namang manugang ay pa-sexy-sexy lang, pa-display-display lang at pag-ala-gala lang kung saan-saan. Habang ang biyanang babae naman ay hindi magkanda-ugaga. Naglilinis, naglalaban, nagsasaing
na lamang si manugang. Minsan makakatsamba pa. Iibig pa yan sa iba, magiging problema pa ng iba. Yun ang buhay ng sanlibutan. Kaya nga, maswerte po ang mga tao kapag kayo ay may Kristo sa puso. Dahil wala na po. Nakakatawa pero yung nakatotohanan dahil totoong nangyayari po sa buhay ng bawat isa. Salamat na lamang po tayo mga Kristyano. Ako bilang lingkod ng Diyos, sa awa naman ng Diyos, hindi ko ho nakita yan sa aking manugang. Dahil ang manugang ko po talagang concern po sa kanyang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang sambayan. Nagtatrabaho po yung mga yon para sa sarili nilang pamilya. Kaya ako po'y malaya na nakakapanilbihan sa Diyos. Ang aking oras at panahon ay naibibigay ko sa Diyos. Bakit? Napakabubuti po ng aking mga manugang. Meron po silang tunay na pagmamahal sa kanilang pamilya, sa kanilang sambayan. Kaya mapalad po kapag ka ang biyanan ay Kristyano at ang manugang din po ay hinubog sa tamang antas ng pamumuhay ng sarili nilang manugang at magulang. Kapag nakita din ng manugang na ang kanyang biyanan ay maayos na nakikisama sa kanya, kapag nakita din ng manugang na ang kanyang biyanan ay mapagmahal at mapagkalinga, ganun din ang ilalagay ng manugang sa kanyang puso, katulad ni Noemi. Na nanindigan po si Noemi, ang bayan mo'y magiging bayan ko, ang mga tao mo'y magiging tao ko, at ang Diyos mo ang magiging Diyos ko. Kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. Matindi, di ba? Kahit nagsakripisyo po siya. Kaya maging isa ho sa ating halimbawa na tayong mga anak ng Diyos ay makita ang pagsasakripisyo sa sarili nating sambayan. Pagsasakripisyo sa anak, sakripisyo sa ating mga manugang at manugang, magsakripisyo ka din para sa iyong biyanan. Sapagkat nakahanda ang Diyos upang ikaw ay pagpalain. Hindi man maibalik ng iyong biyanan, subalit mayroong Ama na nasa langit na siyang magbabalik sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Tandaan lamang po natin na ang tunay na pag-ibig, ang wagas na pag-ibig ay panatilihin sa puso ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay po. Aming Ama, nagpapasalamat po kami. Salamat po Diyos sa aral na ipinagkaloob mo sa amin sa mga oras na to. Dakilang Ama, nawa ang puso ng bawat isa sa amin ay maging puso at katwiran po ni Ruth, na kung papaano siya, si Noemi ay sumamba sa iyo at naglilingkod sa iyo, ay maging ganun po ang bawat isa sa amin. Nagaano mang kahirap ang aming daranasin, ay mananatili po kaming tapat na naglilingkod sa iyo, aming Diyos. Ama, maraming salamat po sa maikling aral na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Dalangin ko lamang po sa iyo, aming Diyos, na silyuhan mo po sa puso at isipan ng bawat isa sa amin ang mga salita mong ito upang patuloy po na maipamuhay namin, O Diyos. Sa aming hinaharap sa kinabukasan, patuloy po naming hinihingi ang patnubay at galaw ng iyong Santong Espiritu na siyang magtuturo sa buhay ng bawat isa sa amin na merong isang puso ng may katapatan at pagmamahal sa iyo, aming Diyos. Ama, maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka po namin at hayaan mo na ang lahat ng nakapakinig ng iyong mensahe. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang samahan, patuloy mo pong ipaunawa sa kanila ang kabutihan ng iyong pagmamahal. Patuloy mo pong ipadama sa kanila ang walang hanggang biyaya mo na nagmumula sa iyong makapangyarihang kamay. Diyos na dakila at tapat, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Hayaan mo na ang pagpapala mo ay manatili sa buhay ng bawat isang tao na tunay na nananampalataya at nagiging tapat sa iyo.
Maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa patuloy na gabay ng Santong Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Kapagpalang umaga po sa ating lahat.